napakahalaga sa iyo at minamahal mo ang taong ito. Kung minsan, kailangan nating masaktan ng kalooban nila para maintindihan nila kung ano ang katotohanan. Ako nga pala si Jody, 38 years old at nagmamay-ari ng isang negosyo sa Maynila. Hindi naman ako mahilig makinig sa radyo. Pero nalaman ko lang tungkol sa programa na ito dahil nakikinig sa Dear IFM ang ilan sa mga tauhan ko. Kaya minsan kung naghahanap ako ng paglilibangan sa gabi ay pinapakinggan ko rin ang ilan sa mga kwentong ini-ere ninyo. Hindi ko akalain na magagawa ko rin palang ibahagi sa inyo ang sarili kong kwento at kahit kailan ay hindi ko naisip na mapapakinggan ko ito sa radyo. Pero minsan kasi meron akong matinding pinagdadaanan ngayon sa buhay ko. At sisimulan ko ang kwento kong ito noong boyfriend ko pa ang magiging asawa ko. Mahalin pala dito sa restaurant na to. Gilbert, huwag kang mag-alala. Kung iniisip mo yung pambayad, ako nang bahala dyan. Pero, Jody, kung minsan naman, ako naman yung pagbayarin mo, ikaw na lang laging nandilibre sa akin nandito na tayo Sige na, huwag mo nang isipin yan. At mamili ka na kung ano yung gusto mong kainin dyan para maka-order na tayo. Yun na nga yung problema. Hindi ko alam yung mga pagkain na nandito sa menu. Sorry Writer ka pa naman. Dapat alam mo rin yung mga bagay na yan. Oo nga Naiya tuloy ako para sa sarili ko. Uy, joke lang yon ha. Baka mamaya dinamdam mo na yung sinabi ko. Ano ka ba? Alam ko, syempre, hindi ko naman ikakatampo yun Ikaw kaya yung babaeng mahal ko. Ikaw talaga? Yung mga ganyang hirit mo, dyan ako na-inlove sa'yo O siya, paano to? Ikaw na lang kaya pumili ng pagkain para sa akin. O sige, ako nang bahala. Magandang matikman mo rin tong mga to kasi malay mo, pwede ring maging kontento sa mga susunod na isusulat mo, di ba? Asan? Oo naman. Malaking tulong din yan kung sakaling may isusulat ako tungkol sa pagkain, pero, Jody, pwede bang huwag muna tayong umorder? Hindi ka pa naman nagugutom, di ba? Hindi pa naman. Bakit? Meron kasi akong gustong pag-usapan muna natin. Okay lang ba? Sige. Mukhang importante yan Tungkol saan ba yan? Ganito kasi. Alam naman natin na maraming tutol sa relasyon natin. Yung mga kaibigan mo, yung mga magulang mo, ayaw nila sa akin. Gilbert, bakit natin pinag-uusapan to ngayon? Ang saya-saya ng araw natin, Wala lang. Ayoko lang na pagsisihan mo lahat ng mga to. Actually, nagpapasalamat ako sa'yo dahil pinili mo pa rin ako kahit na alam mong hindi ako ganun kalakas kumita. Wala akong pera. Ang iniisip ko lang, paano kaya kung mag-asawa na tayo? Paano ko kayo bubuhayin ng mga anak natin? Alam mo, hindi mo na dapat iniisip yan Ang importante, mahal natin ang isa't isa. Yun lang naman ang hinahanap ko sa isang lalaki. Yung mamahalin ako ng totoo. Yung pera magagawa ng paraan yan. Tsaka ako na bahala dun. Hindi ko alam kung paano nahulog ang loob ko sa isang katulad ni Gilbert. Magkaiba ang mundo namin. Nasa mundo ako ng pagnenegosyo samantalang siya ay nasa mundo ng pagsusulat. Pero siguro siya yung tipo ng lalaki na hindi na masyadong nakikipagtalo pa sa akin kaya madalas wala na rin ako nagiging problema sa kanya. Kung ano yung gusto ko, ibinibigay naman niya. Kaya kahit maraming tutol sa relasyon namin dahil nga maliit lang siya kumita, ipinaglaban ko talaga siya at natuloy rin ang pagpapakasal namin kahit na maraming sinasabi ang ibang tao sa amin. Hindi na lang namin sila pinapansin at siguro napatunayan naman namin na kami talaga ang para sa isa't isa dahil tumagal ang pagsasama namin bilang mag-asawa
Basta ba laging susunod si Gilbert sa akin? Gilbert, hindi ka pa tapos dyan? Hindi pa. Wait lang ha. Sorry Hana, medyo busy lang talaga. Pwede bang break ka muna dyan? Pwede naman. Bakit? Ano bang meron? Meron na kasi sana akong gustong sabihin sa'yo. Hindi ba pwedeng makapaghintay yan? Sa susunod na lang natin pag-usapan. Hindi pwede. Gusto ko ngayon na. Hindi mo wala sa isip ko Okay. Sige, sandali sisave ko lang itong ginagawa ko. Sandali. Ayan. Pasensya ka na kung kinukulit kita ngayon ha. Hayaan mo na muna yan. Hindi naman yata malaki yung makukuha mo para sa article na yan Grabe ka naman. Sige. Okay lang. Babalikan ko na lang ito mamaya. Ano ba yung sasabihin mo? Tungkol saan ba yan? Gilbert, sorry May nasabi ba akong hindi maganda? Hindi, wala. Sige na, ano ba yung sasabihin mo? Gilbert, ayoko na dito sa Maynila. Parang naiingayan kasi ako. Tsaka, ang toxic. Natotoxican na ako dito. Sandali. Bakit bigla mo na lang naisip yan, ha? Bakit totoo naman yung sinasabi ko, diba? Totoo naman yun. Pero, normal na bagay naman yun. Siyempre, maraming tao dito sa Maynila. Kaya maraming tao, kasi nandito yung mga negosyo at saka sa trabaho. Alam ko. Kaya nga ayoko na dito. Ba't ayaw mo dito? Dito ko naman lumaki sa Maynila, di ba? Kaya nga nagsasawa na kasi ako. Ang gusto ko yung tahimik na buhay lang. Hindi yung ganitong sobrang nai-stress ako. Jody, seryoso ka ba talaga dyan? Oo, seryoso ako. Gusto kong lumipat at tumira na lang tayo sa probinsya. Alam mo, kung ako sa'yo, pag-isipan mo ng mabuti yan, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang lumipat. Malaking adjustment yung gagawin natin kung ganun. Gilbert, tapatin mo nga ako. Ayaw mo ba dun sa plano ko? Siguro may mga magtataas ang kilay sa paraan ko ng pakikipag-usap sa asawa ko. Pero ganun talaga ako Hindi ko talaga napipigilan yung sarili ko sa pagiging prangka ko sa kanya. Pero ang sa akin naman, hanggang sa totoo lang ang sinasabi ko. Walang dapat na maging problema. Dapat naiintindihan na ni Gilbert yon bilang asawa ko siya. At gaya ng dati, ako yung nasunod sa gusto kong mangyari. Pumunta kami sa probinsya at doon na rin tumira. Nung una, okay naman. Masaya ako kasi hindi masyadong nakaka-stress at may sapat naman akong pera noon kaya hindi pa masyadong problema ang pagtayo ng negosyo. Samantalang si Gilbert naman, ang naiinis dahil kailangan pa niyang bumaba sa bayan para lang makagamit ng computer at internet para sa trabaho niya. Pero habang tumatagal, naging baliktad na. Si Gilbert na ang nasanay at naging masaya sa buhay probinsya namin. Samantalang ako naman, parang ayoko na. Uy! Bukang mabango at masarap yung agahan natin ngayon Sige na, kumain ka na. Tinapa tsaka itlog yan, no? Yun, ayos. Gutom na rin ako Sarap talaga magluto ng asawa ko. Wag mo na akong utuin at may kasalanan ka pa sa akin. Ha? Ano naman yung kasalanan ko sa'yo? Umuwi ka na naman na lasing. Yung ba? Sorry na. Nakita ko nila Gardo Inayaya ko. Di sumama na lang ako. Mahirap na tumanggi naman pag gaganon, di ba? Ay naku Gilbert, nung nasa Maynila tayo, hindi ka naman umiinom. Dito ka na lang natutong magbisyo Ano ka ba, Jody? Yung pag-inom dito sa probinsya, hindi bisyo yan. Ganito naman talaga yung buhay dito Normal lang yun. Kaya nga ayoko na dito sa probinsya. Ha? Teka, sandali. Akala ko ba gusto mong lumipat tayo dito? Seryoso ka ba? Oo, Gilbert. Seryoso ako. Ayoko na dito. Sandali. Hindi kita maintindihan Nung nasa Maynila tayo, ang sabi mo ayaw mo doon kasi nga nai-stress ka at saka naiingayan ka. O di lumipat tayo dito. Simpleng buhay. Tingnan mo, okay nga dito Bakit ngayon iba na yung sinasabi mo?
Oo, sobrang tahimik dito. Halos wala na nga akong makausap dito kasi ang lalayo ng bahay ng ibang mga nakatira dito. Ewan ko ba, nababagot na ako. Nababagot na ako sa sobrang katahimikan. Tsaka parang hindi ganun kalaki yung kinikita ko sa negosyo ko dito. Sige na, umuwi na lang tayo. Ngayon naman gusto mong umuwi kung kailan nakapag-adjust na kami ng mga bata dito sa probinsya. Jody naman, pag-isipan mo naman muna yung mga desisyon mo. Alam mo, naaapektuhan kami ng buong pamilya mo. Hay nako, basta. Gusto ko lang umuwi. Bagot na ako dito. Uuwi na ako sa Maynila at isasama ko ang mga bata. Kung gusto mong maiwan dito, edi bahala ka. Pero walang bubuhay sa'yo dito kung wala ako. Wala namang magagawa si Gilbert kung talagang ayaw ko nang magtagal pa roon. Kaya kahit alam ko masama ang loob niya sa akin noon, sumama na lang siya sa pagbalik namin sa Maynila. Hindi naman pwedeng hindi buo ang pamilya sa pag-uwi namin. Meron akong pakiramdam na nasasaktan at naiinsulto na rin si Gilbert kapag laging ako na lang ang nasusunod sa aming dalawa. Kaya hindi siya dapat magreklamo. Natural lang naman na dapat lang siyang sumunod sa kung ano man ang gusto ko para sa pamilya namin. Wala namang magagawa si Gilbert kung talagang ayaw ko nang magtagal pa roon. Meron akong sinabi noon kay Gilbert bago kami magpakasal na ako na ang bahala sa lahat kapag naging mag-asawa na kami. Pero syempre, hindi ko rin naman kayang saluhin ang lahat ng responsibilidad para sa pamilya namin. Hindi ko na siya dapat pang paalalahanan na tulungan din niya ako sa mga gastusin namin sa bahay. Nag-aabot naman siya ng pera para sa amin pero ang problema, dahil sa hindi naman sa lahat ng oras ay meron siyang kliyente na mangangailangan ng mga articles niya, kaya hindi rin consistent ang pagbibigay niya. Nahihirapan na rin ako. At kung hindi pa siya pipilitin, wala talaga siyang gagawin para sa amin. Gilbert, may ginagawa ka ba? Wala pa naman. Pero mamaya, maghahanap ako ng pwedeng pagdalan ko ng resume. Natapos ko na yung kontrata dun sa isa kong kliyente. Yung tungkol nga dyan yung gusto kong pag-usapan natin Bakit? May problema ba? Ayoko namang isiping problema talaga. Baka magalit ka Ha? Pwede ba bang diretsuhin mo na lang ako? Gilbert, pakikiusap sana ako sa'yo. Sana naman, maghanap ka na ng trabaho. Oo nga. Di ba ang sabi ko nga maghanap ako ng trabaho, di ba? Yun na nga yung aasikasuhin ko mamaya nagpapahinga lang ako. Pero hindi ganyang klase ng trabaho yung sinasabi ko. Ha? Teka, anong ibig mong sabihin? Maghanap ka naman ng regular na trabaho. Hindi yung ganyan temporary lang yung nagiging trabaho mo dyan sa mga nagiging kliyente mo. Sandali Jody. Ano bang problema? Ito naman talaga yung trabaho ko, di ba? Sigurado ka ba? Hindi mo ba nakikita kung ano yung problema? Hindi ka consistent na nakakapagbigay dito sa bahay. Kung minsan may maibibigay ka, madalas wala. Alam ko naman yon. Kaya lang kasi, di ba? Alam mo naman pala di gawin mo na lang yung sinasabi ko sa'yo. Sige. Sorry, pag-iisipan ko muna. Hindi pwede. Ilang beses ka nang ganyan Inalok na kitang magnegosyo. Ayaw mo naman. Tapos ganito na naman. Pasensya ka na. Alam mo namang wala akong alam sa pagninegosyo, di ba? Hindi ko na matatanggap yung mga ganyang dahilan mo. Kung hindi mo alam, di alamin mo. Pag-aralan mo kasi. Tinatamad ka lang dyan Sandali naman, Jody. Parang sumusobra ka naman yata sa mga sinasabi mo sa akin. Bakit? Masakit ba yung mga sinasabi ko sa'yo? Huwag ka naman ganyan magsalita. Asawa mo ko nahihirapan na ako sa totoo lang, Gilbert. Ako na nga sumasalo para sa ating lahat. Tapos nagiging pabigat ka pa? Sorry ha, sinasabi ko lang yung totoo. Alam kong passion niya talaga ang pagsusulat. Pero kung hindi siya kikilos, paano naman niya ako matutulungan sa pagsuporta sa pamilya namin?
Kaya wala talaga akong pagpipilian kung hindi ang diretsuhin na lang talaga siya. Totoo naman yung mga sinasabi ko sa kanya eh. At para na rin sa kanya kaya ako nagagawang prangkahin siya. Kung hindi ko gagawin yan, siguradong walang mangyayari at lalong wala siyang gagawin para sa pamilya namin. Kahit nga napagsabihan ko na siya, wala pa rin siyang ginagawa. Kaya hindi rin ako matapos-tapos sa pagpaparinig sa kanya. At ang isa pang ayaw ko sa kanya, siya na nga itong walang ginagawa, siya pa itong may lakas na loob na magmagaling sa akin. Matutulog ka na ba? Inaantok na rin. Bakit? May sabihin ka ba? Magsosorry sana ako sa'yo eh. Nagiging pabigat na kasi ako eh. Ayoko naman talaga na nahihirapan ka. Kung ganon, di tulungan mo na ako para hindi na ako mahirapan. Nag-iisipan ko pa kung ano yung magiging diskarte ko para makatulong ako sa'yo. Ayan na naman tayo sa pinag-iisipan. Pwede ba, Gilbert? Yan ka na naman eh. Makinig ka ha. 2 lang ang pwede mong gawin. Maghanap ka ng regular na trabaho o humawak ka na rin ng negosyo. Yun lang. Kapag ginawa mo ang alinman sa 2 na yan, wala ka nang maririnig sa akin. Oo na, sige na. Narinig ko na yan. Bahala na. Anong bahala na? Tapos wala ka na namang gagawin. Hindi, ano ko pa? Pangako ko naman tutulungan kita dito sa bahay. O sinabi mo yan ha? Oo. Huwag kang mag-alala. Pero meron kasi ako naisip kasi ngayon. Tingin ko, makakatulong sa mga gastusin natin to. Makakatulong? Talaga? At ano naman yung naisip mo? Sana. Hindi ka man lang magalit sa sasabihin ko. Basta makinig ka lang ng mabuti ha. Alam kong nahihirapan na tayo sa pagpapaaral sa mga bata. Nahihirapan? Ako? Hindi tayo. Baka nakakalimutan mo. Hindi ka lagi nakakapagbigay sa akin. Kaya ako ang sumasalo ng lahat ng gastusin dito sa bahay. Yun na nga yung gusto kong sabihin. Hindi, ang ibig kong sabihin lang naman sana, next school year, kaya kung ilipat na lang natin yung mga bata sa public school, di ba? Anong sinabi mo? Hindi, galit ka na naman. Naisip ko lang kasi, kung ililipat lang natin sila sa public school, hindi na tayo mahihirapang magbayad ng mga tuition fees nila. Sobrang namamahala na nga tayo, di ba? Ayoko, Gilbert. Ha? Sandali, ba't ayaw mo? Hindi baling gumastos ako sa pagkamahal-mahal na tuition fee na yan. Basta masiguro ko lang na quality education yung makukuha ng mga anak ko sa pag-aaral nila. Ano? Kapag public school, hindi kalidad yung edukasyon ng mga nag-aaral doon? Jody, wala yata sa lugar yung mga sinasabi mo. Baka nakakalimutan mo. Sa public school din ako nanggaling. O kita mo nga yan? Ipinagmalaki mo pa kung saan ka nanggaling. Ano na bang nangyayari sa buhay mo ngayon? Wala! Nakatenga ka lang dyan eh. Ewan ko lang ha, pero baka dahil sa pinanggalingan mo, kaya siguro hindi ka marunong dumiskarte sa buhay. Pasensya na sa mga nakikinig ngayon na nanggaling sa mga public schools. Pero kaya lang ako nakakapagsalita ng ganyan ay dahil iniisip ko lang ang kalidad ng edukasyon na makukuha ng mga anak ko sa pag-aaral nila. Wala akong intensyon na maka-offend ng ibang tao pero sinabi ko lang kay Gilbert kung ano ang totoo para sa akin. Pero napasobra yata ako sa mga sinabi ko dahil magmula noon, naging malamig na ang pakikitungo sa akin ng asawa ko. Alam ko kung ano ang dahilan. Pero siguro nang dahil sa pride ko kaya hindi ko magagawang humingi ng pasensya sa kanya. Okay lang na sumama ang loob niya sa akin pero ang ayoko lang yung iinom siya kapag may pinagdadaanan siyang problema. Oh, saan ka galing? At bakit uminom ka na naman? Wala kang pakialam. Di ba? Papasukin mo nga muna ako. Bahay ko rin to. Ay naku, Gilbert! Ano pa yung ginagawa mo sa sarili mo? Ewan ko. Hayaan mo na lang ako. Pabigat naman ako sa'yo, di ba? Hayaan mo na lang na maging patapon yung buhay ko. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kung naglasing ka ng dahil sa mga sinasabi ko sa'yo, umayos ka naman.
Hindi sapat na dahilan yon para uminom ka. Eto na naman po tayo. Ako na naman yung mali. O bakit? Tama ba yung ginagawa mo na yan, ha? Alam mo, ikaw, bakit hindi mo na lang ako intindihin, Jody? Magmula nung naging mag-asawa tayo, lagi na lang kitang iniintindi. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo? Alam mo, kung talagang naiintindihan mo ko, dapat, alam mo, ako ang padre de pamilya nito. O bakit? Meron ba ako sinabing hindi? Ano ba yung ipinuputok mo, ha? Oo, hindi mo nga sinasabi. Pero yun yung pinaparamdam mo sa akin araw-araw. Hay nako, alam mo Gilbert, tumigil ka na dyan. Magpahinga na tayo. At kanina pa ako antok na antok kakaantay sa'yo. Ayan ka na naman eh. Binabaliwala mo na naman yung mga sinasabi ko sa'yo. Wala naman kasing kakwenta-kwenta yung mga sinasabi mo. Kaya kung ako sa'yo, itulog mo na lang yung kalasingan mo. Alam mo, yan ang problema sa'yo eh. Lagi mo na lang akong hindi pinakikinggan, lalong-lalo na sa lahat ng sinasabi ko. Gilbert, ano ba? Mahal yung binasag mo, ha? Ako yung bumili niyan. Bayaran mo yan. Oh, ikaw na naman. Ikaw yung bumili. Ikaw yung gumastos. Ikaw na lang lahat. Kailan naman ako, Jody? Kailan naman ako yung masusunod dito? Yung ba yung dahilan kung bakit nagwawala ka? Ha? O sige! Ikaw ang masusunod! Hindi na ako magsasalita! Pero siguraduhin mong kaya mo kaming buhayin ng mga anak mo! Yan! Alam mo, yan ka na naman eh. Lit ang tingin mo sa akin. Hindi kita minamaliit? Ha? Gilbert, sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung totoo. Kalalaki mong tao? Napakadrama mo? Hindi ko kailangan ng ganyan lalaki. Ang kailangan ko, yung magaling dumiskarte. Alam mo, ikaw yung nagsabi sa akin noon eh. Ang kailangan mo lang, yung lalaki magmamahal sa'yo ng totoo. Sabihin mo, hindi ko ba naibigay yung pagmamahal na kailangan mo, ha? Bakit mo minamaliit yung asawa mo? Bakit ginaganito mo ako? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na ako tutulungan para maitaguyod tong pamilya na to. Simpleng-simple lang nang hinihingi ko sa'yo, Gilbert. Sundin mo lang kung ano yung gusto kong mangyari. Mahirap bang gawin yun? Ano ba? Sinunod ko lahat ng gusto mo. Yun na nga eh. Ang masama, naging sunod-sunuran na lang ako. Hindi na ako naging asawa para sa'yo. Naging parang asong ulol na lang ako sa'yo. At kapag ipinipilit ko naman yung mga sasabihin ko, lagi na lang eh. Iniinsulto mo ko. Wala na akong boses sa bahay na to. Bumaba na yung tingin ko sa sarili ko dahil sa pagiging dominante mo. Aminado naman ako sa mga sinabi sa akin ni Gilbert noong mga oras na yon. Pero kung hindi ako magiging dominante sa relasyon namin, ano na lang mangyayari sa amin? Wala akong pagpipilian. Baka mamatay pa kami sa gutom kung hahayaan kong siya ang magmando para sa pamilya namin. Kilala ko ang asawa ko. Hinihintay lang niya na humingi ako ng tawad sa kanya at naiintindihan ko naman na talagang nasaktan siya ng dahil sa akin. Pero palalagpasin ko na lang ba ang pagkakamali niya? Napakasimple lang din naman ang hinihingi ko sa kanya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya magawa yon para sa pamilya namin. Ayoko ng ganito. Nahihirapan na ako. Ano kaya ang pwede kong gawin para maintindihan din naman niya kung ano ang pinanggagalingan ko? Mga idol, sana ay matulungan niyo naman ako. Hanggang dito na lang muna. Jody. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika!
pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email, dearifmstories@gmail.com, o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.